Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin na iyong December 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below. General reading to, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. General reading. Nangyayari or mangyayari pa lang, use your own intuition, lawakan yung isipan nyo, energy mo, energy ng person mo, energy na palapit sa puso mo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang makapag-desisyon to change. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo madinig, hindi po itong channel to ang para sa inyo. Kasi nagsasabi ako ng mga warning para makatulong din sa inyo. Pero huwag nyo ipilit na energy nyo to ha, hindi ka nag-iisa sa mundong ito. Hindi mo ito personal reading. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na mas more kang magiging practical this time sa nakikita ko dito. No, dito rin yung you caring sa mga tao o sa mga taong mahalaga o mga taong mahal mo. Siyempre, you thinking to the future din. Pero may sinasabi dito na may biglaang kang gagawin or bibigyan or may offering ako nakikita or bibigyan mo ng payo, parang gano'n. May or support. Yan, sa isang tao na mas bata sa'yo. Yun ang sabi dito. And also, nandito ka rin sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng mga pag-iisip, no, na ka sa sitwasyon na may mga sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, ganito, ganyan, ganyan. May mga bagay ka na iniisip. Or handin talaga sa sitwasyon na may mga bagay ka na mahilig ka magmuni-muni. May mga pag-isolate sa sarili, ganyan. Andun sa mga bagay, may mga aayusin ka ata o may mga dapat ayusin, may mga bagay-bagay o sitwasyon. Yun, na may mga idea or creation ka daw na may isip na this is the time na need mo daw yun gawin. You need to follow your heart. Yun din ang sinasabi sa'yo. And may tao na magsusorry or may tao, basta there's an offering, either ikaw or siya ito. May mangyayari sa'yo na pagtatapos sa buhay. There's an end of a cycle situation. May paglipat, kung anong klaseng paglipat, meron kang tatahakin na bago. Meron kang ikakabigla o ikakashock o hindi mo inaasahang sitwasyon na magaganap ang mangyayari sa iyo. Maaaring makaka-receive ka ng text message, communication, or ito is magagaling sa isang tao. Yan. Pero alam mo, ano ka? Kung titignan ko dito, magnetic ka naman eh. Magnetic kang tao. May pagtulong, maaring may tutulungan ka or may taong tutulong sa'yo. May pagtulong situation. 7, 4, 7, 31, 34, 29. Meron tayong Libra, Sagittarius, Leo, Scorpio, and Cancer. Iba sa inyo is nandun ka sa point na very private mong tao. Yan. Siguro mas more ka nagiging comfortable with ka na nasa bahay mo. Andito rin yung yung sitwasyon na kahit na malungkot o may mga lungkot ka nararamdaman, pag-aalala nararamdaman, pag-worry or mga bagay na nagkakaroon ka emotional, nagiging tahimik ka lang. Ano yun? Umaga, quiet ka lang. Yes, there's a feeling emotion in this week. Sa nakita ko dito, may mga bagay ka doon na maiisip or magkakaroon ka ng enlightenment sa ibang aspeto ng buhay mo. Alam mo, may magbubukas na pintuan sa'yo. There's a victory and success happen into your life. May malalaman ka raw katotohanan or may mga positive outcome. Sa iba naman sa inyo ay may mararamdaman ka daw kasiyahan this week. Pwedeng ito is sa business mo, sa finances mo, sa negosyo mo, or there's a gain of wealth, or there's an abundance coming into your life. Pwede doon, sa part na yon. And then also is nagtataro kayo,
or may tao dito na nagpapataro pagdating sa'yo. Yun. Mag-ingat ka kasi ang nakita ko to may mga tukso, no? Either, basta may mga tukso. Andito may mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, sinungaling, cheater. Akala ko may ano sa balikat ko. May taong cheater, may tao na mangliling lang, may pangliling lang o lilinglangin ka. O pwede yung sarili mo din, nililing lang mo. Kumbaga emotional ka o may mga bagay ka na naiisip na kalungkutan, hindi mo lang pinapakita sa iba, pwedeng ganun. Magkakaroon ng union or may union happen into your life sa mga taong malapit sa iyo. A part of the family, pwedeng sa iba ganun. Makaka-receive ka daw ng text message or communication sa isang tao. Bata to sa'yo eh. Mas bata to sa'yo. Huwag kang masyadong, iba dito hindi masyadong nagtitiwala eh, no? May papuri, may pagmamahal, may mga kasiyahan, and money is also coming sa'yo. Diba sabi ko may abundance yun. Magkakaroon ka daw ng reflection. Yan. Maaaring may mga papasok na sa isip mo na dati mong karelasyon, dati mong ng pamilya mo, anak mo, ganyan. Tingnan natin energy mo. Magkakaroon ka ng pag-uusap o may babae makipag-usap sa iyo or ikaw makipag-usap related to finances or related na may related ang money. Ganyan. Kakaroon ka ng connection o may mga pag-uusapan kayo ng babae na to. Ganyan. Your energy this week. Energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo, confident naman, sa nakita ko dito, andun yung confidence situation mo, may mga bagay o sitwasyon ka na aaksyonan this week. Ganyan, parang you put some effort in the situation. Halimbawa, may tutulungan ka o kaya may maghihingi ng tulong sa'yo, pwedeng ganun. May mga, pwedeng sa work mo, ganun din. Halimbawa, magpo-focus ka more sa work mo, ganyan, handun yung tibay at loob mo, handun yung strength mo, you are more on focusing sa mga bagay na gagawin mo this week. Syempre, hindi mawawala, kung magkano ka sa point, you try to make it balance. Ganyan, yung mga sitwasyon mo na magaganap o mangyayari this week sa nakita ko. May mga, this week din na handun ka sa point na pagbibigay ng suporta or pagmamahal sa isang tao. Ikaw ito or siya ito sa'yo. Meron din na parang may ililid ka or maybe you are a leader, pwedeng ganun. Iba dito may mga lakad, malayo man o malapit dyan, yan, doon sa travel. Yun ang nakikita ko sa iba. Merong energy mo rin, energy mo, hindi to lahat no? Hindi siya lahat, pero meron ka daw sitwasyon na pagtitiisan or magtitimpi ka. Halimbawa, kahit pagod na po, siguro kung pagod ka na, pero kailangan mo magtiis at magtimpi kasi kailangan, gano'n. Nandun ka sa point na yun. Tingnan natin ang parating. Ano parating kay Capricorn? Ay, galing 3 and 3 Dalawa na yung 3 mo. Parating. Parating sa'yo, may taong magbabalik o may taong darating. Kilala mo na siya, syempre. Yun. May taong babalik, ikaw ito or siya, may taong babalik or kukonek sa'yo. Tao, basta tao siya. Hindi, tao siya kilala mo siya.
Yun, nasabi. And then, syempre, sa iba naman sa inyo, is merong magkakaroon ng makakaramdam ka this week ng joy or may mga creativity ka na gagawin. Pwede rin na tulad ng sabi ko kanina, maaring may pagbibigyan ka ng pagmamahal and suporta sa isang tao. Magkakaroon ng gathering, happy gathering situation, ganyan. Maaring may mga collaboration, may mga celebration, cooperation, ganyan. Sa either sa friend mo, sa boss mo, sa mahalaga sa'yo, ganyan. Ano ba ito, anak? Pinupo mo si mami. Yun. May mga ikaka-exciting situation ka raw this week. Yan. May makakaramdam ka ng excitement. Ganyan. May excite ka raw. May isang siba dito parating sa'yo, parang meron kang oo, tama nga. Sabi ko ng abi. Meron akong nakikita sa'yo na papers and documents. Ganyan. Actually, there's a success and victory na parating sa'yo eh. Siba dito, merong papers and documents or may susulat ka or pwede rin kasi yun yung trabaho mo eh, no? Yan, may mga isusulat ka or may mga pagpapasyahan ka na isang sitwasyon. Pwedeng may mga new project, ganyan, or ano man yung papers and documents na related sa'yo. Pwede rin na may tao na mag-share ng something sa'yo or someone sharing. May tao na ikaw mag-share or siya mag-share. Ganyan. Anong dapat iwasan ni Capricorn? Dapat iwasan. Ayaw nga. Sabi ganun eh, no? Okay, dapat mong iwasan. Syempre yung mga tao na pasaway or being a pasaway, ganyan, yung iwasan mo yung mahata ka na karaan, magkaroon ka ng papabaya, or yung mga taong pabaya, yung mga taong immature, iwasan mo, or being an immature, iwasan mo yon, vice versa tayo, iwasan mo yung lungkot, ganyan. Iwasan mo kung may mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon ng malungkot or disappointment in life, basta habaan mo lang yung pasensya mo, no? Nasabaan mo pa. And then, taking to the higher path. Kumbaga, isa rin dito na iwasan mo yung mag-waste ng time or panahon sa mga bagay o sitwasyon na is not working to you. Ganyan. Iwasan mo yung mawala ng tiwala o believe sa sarili, o yung mga taong hindi believe at walang tiwala sa'yo, umiwas ka na lang doon. Iwasan mong madaliin yung mga bagay-bagay. Iwasan mo yung mga taong sumasalungat sa'yo or sumalungat. Kumbaga, balansehin mo. Kung sa sarili mo, balansehin mo. No, tama ba yun? Ganyan yan. Ano yung cause? Ano yung ganyan? Iwasan mo yung mga pagtatalo, alit, hindi pagkakasundo. Iwasan mo rin yung sobra-sobra yung gastos. If ever man, ate, wala akong gagastusin. And then, ano yung gagawin mo dapat ngayon? Kailangan mo mag-ipon. Diba? Ganun lang yun. Yun yung mga pagre-reverse ng reading. Huwag mong ayunan to, syempre. Galileo. Yan. Iwasan mo yung magkaroon ng pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Yung gusto mong i-let go, gusto mong simulan muli, umpisahan. Yan. No? Yun. Iwasan mo yun. Kailangan mong mag-umpisa. Yung iba dito is pagtahak sa panibagong path or may mga bagay na sisimulan ka or you will back from the base or you need ganyan. May mga bagay kasi na need to let go, may mga bagay na kailangan pag-isipang mabuti. Yan. Iba sa inyo by the next year or this December, maybe sa iba. Sa iba next year kasi to is may pagtahak ng bagong journey sa buhay mo. Ibig sabihin, kung may nakita tayong baka rin
related yung sa contract, di ba? Baka may mga mahahabaan kayo na kontrata o kaya magkakaroon ng mga new contract situation, pwedeng gano'n. So, diba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Capricorn. Ano po ito? Love. Mas bata to sa'yo? Or mas bata ka? Okay, sa mga single, sa bagong pagtahak ng iyong mundo, sa mga single dyan, meron kang isang tao na makikilala, no? Itong tao na ito is galing siya sa heartbroken relationship, no? Ang nakikita ko dito. Maaring makikilala mo ito by the internet or iba yung lahi nito. Sa iba. Or pwede rin na magkaiba kayo ng maaring Tagalog ka, siya naman is maaring Cebuano, Iloilo, yung mga Bisaya, ganyan. Bisaya part. Basta iba yung language niya. Sa nakikita ko dito. Sa mga single yun ha, kung kayo naman is separated nitong tao na to, maaring nagkaroon ng third party sa iba, no? Nagkaroon ng third party sa iba, itong tao to kasi may nakilala siya. Or maybe this is you. May nakilala siya na iba na nagkaroon siya ng kasiyahan doon, nagkaroon ng pagbabackstab, nag-iba ng direksyon sa buhay. And then, ang sabi niya dito, kung titingnan ko siya, they still spying you or nahadun pa rin siya sa sitwasyon na maaring tinitingnan niya pa rin yung social media mo, if ever, yun ang nakikita ko dito. Maaring nagkaroon sa kanila ng biglaang hindi pagkakasundo or dito sa relasyon na to is biglaang nagkaroon talaga ng hindi pagkakasundo or separation dito. Pero bigla itong contact sa'yo kasi ang sabi niya dito, or maybe this is you ha, may unfinished business daw siya sa'yo. Or in this relationship. Yun. Or maybe ikaw to. Sa mga magkakarelasyon naman, you value each other. No? Yun ang nakikita ko. You value each other, nahadin yung kasiyahan, kahit na alam mo yun yung sa sitwasyon na parang kahit na hindi kayo kompleto or may hindi ganun kasagana yung buhay or yung hindi ka ganun kabunggenyos yung relationship, pero nakukuha nyo yung mga happiness ng bawat isa. You value each other, nakikita ko ito, magkakaroon kayo ng connection. May connection naman ako nakikita, maaring iba dito LDR kasi, no? Yun, hindi naman yung communication. Isa sa inyo mas bata no? Nakikita ko dito. Magkakaroon ng pagbabago sa inyong dalawa. Yun ang nakikita ko sa iyo. Dito sa relasyon na to May mga bagay daw na parang hindi kayo magtutugma, ang sinasabi. Darating yung time. Pero dito kasi there's a love and satisfaction and happiness no? Pero darating yung maaring by the next year ito or sana hindi mangyari. Sana ha. Pero merong mangyayari na pwedeng unexpected siya. Unexpected ito. Biglaan lang ito mangyari. Pwede madi-disappoint ka. Ganyan. Pwede. Hope pwede mag-aaway lang kayo, hindi kayo magkakaintindihan. Pwede ganun. Pero wag nang dumating sana sa separation. Pero yung iba dito is hindi naman separation. Maaring konting disappointment lang or may mga intense na malaki o maliit siya na mangyari. Conflict na malaki o maliit. Ganyan. Pwede rin hindi kayo magkaintindihan. Pwede ganun. Ang nakikita ko. Pero hindi naman yung love. Kasi dito yung pagkakaroon ng emotions in this relationship. Iba dito, there's a deep love. No? Either ikaw ang may deep love sa kanya or siya ang may deep love sa'yo. Magkakaroon kayo ng pag-uusap related. May mga kayo pag-uusapan related to, there's a dealing may dealing situation related sa money.
Siguro kasi Pasko na. Baka ano regalo mo sa akin? Ano regalo natin dito? Anak! 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 Ingay! Baba! Baba! Ngayon anak ko. Money. When it comes sa money mo. Money and ano to ha, trabaho kasi yung trabaho mo, doon din nagagaling yung money mo. Siyempre, shepherd. Okay, when it comes sa money mo, uy, kasaganaan is coming sa'yo. Teka lang, may nag-aalarm. Hindi ba? Dalawa alarm nag-aalarm sa akin. Okay, kung may mga kasaganaan na magaganap o mangyari sa inyo, may mga excitement situation, there's an improvement happen into your life, na andun na rin yung situation na what comes sa money is maraming parating, iba-iba. Hindi ko alam why, pero maraming darating na blessing sa iyo sa nakikita ko sa iyo dito. Marami ka-excite na sitwasyon when it comes sa money mo. Siguro may mga ayuda o kaya may mga bonuses malaki man o maliit yan. May mga kung may mga ano kayo, ano ba to? Kung may mga haba ng ano tawag doon? Paghahaba ng jikan, oras, yun, pwede yun sa nakikita ko dito. And then also, dito sa sitwasyon, ba't dito matagal na kasi trabaho nyo, no? Magkakaroon na improvement eh. Pagdating na sa trabaho mo, handin yung ano talaga, it's more on you give an effort and hard work. Kumbaga, more on focus ka. Sa iba dito is mas magiging practical ka raw this time. Pagdating sa pera mo. May kasaganaan ka talaga magaganap. May hinihintay pala, no? May paghihintay. Huwag ka mag-alala, darating yung blessing mo. May blessing ka. Anong advice? Dito sa sitwasyon mo, maaring may mas bata sa'yo na bibigyan mo ng pera or magkakaroon kayo ng connection sa pera, parang ganun. Yun na nakita ko. Mas bata sa'yo. Pwedeng anak mo, pamangkin mo, kapatid mo. Advice. Okay, hindi mo na advice ha. May madi-delay sa'yo. Uulitin ko, may naalala kasi akong comment. Uulitin ko, hindi nyo ito personal reading. Ha, huwag kayo masyado maapektuhan ha. Yung wala nang damayan, yung mga Capricorn dyan, walang kung ano, may nabasa kasi ako dito na okay lang naman kasi it's your opinion. Pero wag mong sarilinin mo na lang yung sarili mo kung ano yung naiisip mo. Huwag mo nang idamay yung ibang Capricorn, ha? Okay, pagdating dito sa sitwasyon, may konting delay. Na may mga delay situation happening to your life. Ang nakikita ko dito, and may mga bagay o sitwasyon na siguro pagod na rin to, no? Kasi may mga pain ako na nakikita sa'yo. Lalo na kung busy ka talaga, yan. May mga painful situation. May tao na gustong maghigante. Pwedeng ikaw gusto mo maghigante. Baka gusto mo maghigante sa akin sa Facebook. Si ate tumupugot. Hindi, ramdam mo kasi. Yan, may tao na gustong maghigante. Or meron ako nakikita na may isang sitwasyon sa buhay mo na hindi naging maganda yung bunga. Ganyan. Mag-ingat ka na lang doon pagdating. Kaya sabi ko sa'yo, pag-isipan mo mahigit, always mong iisipin na yung clarity, yung advantage and disadvantage ng bagay na yun. Bago mo i-move or bago mo actionan o desisyonan, ha? May nakita ko magiging unfair, no? And then, may mga bagay na may taong dishonest, hoping hindi ikaw yon or someone is magiging dishonest, or nandun is there's a corruption. Pwede rin na may mga bagay na gusto kang aksyonan or mga bagay na gusto mong desisyonan or may mga bagay na gusto mong itama pero hindi mo maitatama.
Maaring ganon sa iba sa inyo. Okay, pero may darating sa iyo na pag-uusapan ka raw, Capricorn. You will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero hindi man siya mangyari ngayon by the next year of maybe by the 6 days, 6 weeks, 6 months, or by the June. Yan, there's a victory and success happen to your life, or handin yung pagbabago. May mga achievement of goals na magaganap. Pero mag-ingat ka dito ha, kasi hindi ko nakita maganda. When it comes sa advice, ang sinasabi sa advice kasi is, may mga bagay na kailangang i-transform or baguhin sa buhay, no? O sa sarili mo. And then, sinasabi doon, always have a clarity in life. May mga bagay na kailangan mo nang itama or i-correct or actionan. Andito rin yung sitwasyon na kailangan mo magpursige or magtiyaga or you need to keep fight in your situation, into your life. Kung may mga bagay na medyo nahirapan ka. Yes, in the past, nagkaroon ng mga deep wound or there's a battle happen into your life. And now, don't give up. Sabi dito, you are the person na survivor kasi kahit saan ka naman ilagay, kaya mo. No? And then, syempre, trust your intuition. No? Take it action, try to progress, ilaya mo yung sarili mo or mga bagay na kailangan talikuran, and then mag-move forward ka daw sa mga plano mo. Try to explore yourself in mga bagay-bagay to success. Handa mo, handito rin siya, di ba? Yung sinabi ko, parang nakita ko to si Aase. Ingat. Don't be sneaky or umiwas ka sa mga taong sneaky. Don't manipulate or umiwas ka sa mga tao na manipulator. Arigato namaste, God bless.